Bigo pa ring matagpuan ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang sinasabing nasa likod ng Dimanoy pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Sa gitna ng pagtugis kay Napoles at sa kanyang kapatid na si Reynald Lim, dumulog sa Court of Appeals ang kanyang abogado para humingi ng TRO o Temporary Restraining Order para sa kanyang warrant of arrest sa kasong serious illegal detention. Live mula sa Maynila, may report si John Consulta. John? Jessica, tuloy-tuloy nga nagipag-ikot ng mga tracker teams ng NBI dito sa Metro Manila at maging sa iba't ibang probinsya dito sa bansa. Pero sa kabila nito ay bigo pa rin silang makita at maaresto si Janet Lim Napoles. Bit-bit ng kanilang mga M16 rifle, agad bumiyahe ang ilang tauhan ng NBI patungo sa Manila Yacht Club. Binigyan kasi sila ng tip na posibleng naroroon si Janet Lim Napoles, ang sinasabing utak di umano ng bilyong-bilyong pork barrel scam. Nang makarating sa MYC, pumoste ang mga operatiba. Inobserbahan din nila ang mga nakaparadang yate. Kalaunan, pinuntahan nila ang front desk ng yacht club para kausapin ang administrator. Pero ang mga gwardya hindi nagbigay ng impormasyon. Dito naging tensyonado na ang paligid at nauwi pa sa sigawan. Nilapitan pa nga kami ng isang gwardya at sinubukang takpan ang aming lente. Matapos ito, lumabas ang manager ng NYC at kinausap ang mga NBI operative. Maya-maya lang, pinayagan na silang pumasok sa loob. Pero matapos ang ilang minutong paghahanap, hindi nila nakita si Napoles. Maliban sa mga pag-aari ng mga Napoles, susuriin din nila ang bahay ng kanyang mga kaibigan. Napag-alaman daw kasi nilang may property si Napoles na nakapangalan umano sa ibang tao. Hindi kami tumitigil sa paghahanap dito kay Janet Napoles. Wala tayong sasantuhin dito kung sino man ang nagtatago sa kanila, papailan namin ang kaso. Kasunod ng lookout bulletin ng Bureau of Immigration laban kay Napoles at sa kanyang kapatid na si Reynald Lim, nagpalabas na rin ng lookout bulletin ang Philippine Coast Guard. Or nakita namin on site, then we will probably arrest, make the apprehension also. Sa gitna ng pagtugis kina Napoles, humingi naman ang kanyang kampo ng TRO o Temporary Restraining Order mula sa Court of Appeals laban sa kanyang arrest warrant. Under Rule 65, ito po yung tinatawag na grave abuse of discretion versus the Regional Trial Court of Makati at Department of Justice officials headed by Secretary De Lima, Ben-Hur, his parents, his brother and sister. Kapansing-pansing may lagda ni Napoles ang isinumiting petisyon ni na Attorney Lorna Kapunan. Pero giit niya, nilagdaan na raw ito ni Napoles bago pa man siya nagtago at bago inisyu ang warrant of arrest. Hindi na rin daw makontak ni Kapunan si Napoles. Pero para kay Justice Secretary Laila De Lima, sa Makati RTC dapat naghain ng petisyon si Napoles at hindi sa CA. I think that's premature. Any remedy that they would want to seek, they want to avail of, should first and foremost be addressed to the very court that issued the arrest warrant. They cannot just proceed directly to the Court of Appeals. Sa tingin ko lang, that should be dismissible outright. Bukod sa petisyon para sa TRO, pinag-aaralan na rin daw ng kampo ni Napoles ang pagkasampa ng libel laban kay De Lima. That is an option. No one is above the law. Objectively speaking, maraming libelous statements doon. Jessica, nakakalungkot daw sabi ng NBI na isang araw matapos kang ipalabas ang kanilang hotline ay puro prank calls daw ang kanilang natanggap. Kung kaya't apela ng NBI sa ating mga kababayan, sana raw ay magbigay sila ng impormasyon na makakatulong para mahanap at maaresto si Janet Napoles. Jessica. Okay, John, ipinapaliwanag ba ng NBI kung bakit sila nahihirapan? 12 tracking teams na, nagpalabas na sila ng mga hotlines na pwedeng tawagan ng publiko. Prior to this, sinabi nila na alam nila kung nasaan itong si Napoles. Bakit nahihirapan sila? Jessica, kung maalala natin, doon sa sinasabing mga properties nitong si Janet Napoles ay hindi ito bababa sa 20. Ito hindi pa kasama yung mga properties na kanilang nadiskubre na nakapangalan pala daw sa iba
pero ito ay pagmamay-ari daw ni Janet Napoles, kung kaya't masirap daw nilang ginagawa ay pinupuntahan itong mga properties na to para masiguradong wala na roon itong si Janet Napoles, at kung hindi naman ay kung bumalik siya ay siguradong mahuhuli nila itong magkapatid na si Janet Napoles at si Reynold Lim. Pero Jessica, sa ngayon daw talaga aminado sila na ang kanilang base sa kanilang impormasyon na kukuha ay tuloy-tuloy sa paggalaw ito si Janet Napoles para makaiwas nga sa mga otoridad. Pero umaasa sila, Jessica, na sa kanilang ginamit na mga strategiya, kanina ay nagkaroon sila ng pagpupulong, pero tumanggi muna silang ibigay ang detalye ng mga gagawin nilang mga bagong approach para makuha itong si Janet Napoles. Pero umaasa sila na sa tulong nito ay mas mapabilis ang paglolocate ng kanyang eksaktong lokasyon para makuha at maaresto na ito, Jessica. Okay, based on their latest intelligence report, John, alam ba nila kung nandito pa sa Pilipinas si Napoles o wala na? Jessica, hanggang sa araw na to, sigurado raw sila na nandito pa raw si Janet Napoles at itong kanyang kapatid na si Reynold Lim. Subalit, Jessica, patuloy daw nilang binabantayan yung lahat ng mga possible exit points. Sa katunayan ay sabihin na rin ng sulat na isinumite ng NBI sa Coast Guard ay nagpalabas na nga ng lookout bulletin itong Coast Guard, at ang bisa nito, Jessica, ay kailangan mas dobling higpit ang gagawin ngayon doon sa mga vessel o seacraft na magtatangkang lumabas sa bansa dahil maaari nga daw isa ito sa mga gamiting paraan para makalabas ng bansa itong si Janet Napoles. Pero hanggang sa mga oras ito, Jessica, patuloy pa rin daw ang kanilang pagbabantay. Bagamat maalala natin, Jessica, noong August 2 ay 2 beses na nagtangka na umalis ng bansa itong si Reynold Lim. Una, yung kanyang pagkatangka na pumunta sa South Korea, at later that day ay yung pagkatangka naman niyang pumunta sa Malaysia. Pero parehas na pagkatangka ay nasa wata at napigilan ng mga tauhan nga nitong Bureau of Immigration, at patuloy rin sila magbabantay para mapigilang mangyari ito, Jessica. Maraming salamat, John Consulta.